Muli na namang pinahiya ng Ukraine ang Russia. Inakala ng Kremlin na may mga konkretong bunker na sila para protektahan ang kanilang mga eroplano sa Crimea na hindi mapapasok. Pero nabutas ng mga drone ng Ukraine ang mga konkretong iyon na parang simpleng lata lang. At napinsala ang ilang mahahalagang target sa proseso. Isa lang ito sa pinakabagong halimbawa sa mahaba at patuloy pang lumalawak na serye ng matagumpay na pag-atake ng Ukraine sa mga base, kagamitan at infrastruktura ng Russia. Patunay na naman ito na kayang-kaya ng Ukraine na gulatin ang mga kalaban nito at tamaan sila sa pinakamasakit na bahagi. Nangyari ang insidente noong gabi ng Agosto 3 sa Sarki Air Base sa Crimea na inangkin ng Russia noong 2014 at mula noon ay sinakop na nila. Nagpadala ang Security Service ng Ukraine o Security Service of Ukraine ng maraming drone sa Sarki na matatagpuan sa kanlurang baybayin ng Crimea. Kasama sa mga target nila ang mga bomber at fighter jet na nakaestasyon sa base at naging matagumpay ang pag-atake. Nag-post ang Security Service of Ukraine ng detalyadong ulat sa kanilang opisyal na website. Ngayong gabi, binisita ng mga drone mula sa Central Operation Command A ng Security Service of Ukraine ang Sarki Military Airfield sa pansamantalang okupadong Crimea. Isa itong mahalagang base militar ng Russia para sa mga operasyon sa Black Sea. Ang pag-atake ay tuluyang sumira sa isang Su-30 SM na eroplano. Nakasira rin ng isa pa at tinamaan ang 3 Su-24 na eroplano. Ang Sukhoi Su-30 SM ay isa sa mga pangunahing fighter jet ng Russia, habang ang Su-24 ay isang taktikal na bomber. Binuo noong panahon ng Unyong Soviet, may kakayahang magbagsak ng mabibigat at mapanirang mga warhead sa mga lungsod at base militar ng Ukraine. Sa pagwasak sa mga target na ito, nagdulot ang Ukraine ng matinding pinsala sa kakayahang panghimpapawid ng Russia, lalo na sa rehiyon ng Crimea. Ang pinsala ay nangangahulugan din ng malaking pagkalugi sa pananalapi para sa Russia, ayon sa ulat ng Security Service of Ukraine na nagsabing patuloy na nagdurusa ng malalaking pagkalugi ang kalaban. Ang isang Su-30 SM na eroplano ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 35 hanggang 50 milyong dolyar. Bilang resulta ng isang espesyal na operasyon ng Central Operational Command A ng Security Service of Ukraine, tinamaan din ang isang imbakan ng mga sandatang panghimpapawid sa paliparan. Ang matagumpay na espesyal na operasyon ng Security Service of Ukraine sa Sarki ay isa pang hakbang para pahinain ang kakayahan ng kalaban na magsimula ng digmaan ng pananakop laban sa Ukraine. Dapat tandaan ng mga mananakop na hindi sila kailanman magiging ligtas sa ating lupain. Ngayon, ang pinaka-nakakahiya sa buong kwentong ito, mula sa pananaw ng Russia, ay katatapos lang ng Kremlin. Tapos na, nagtayo sila ng sunod-sunod na akala nila ay napakatibay at hindi mapasok na mga konkretong bunker sa Sarki Air Base. 12 sa mga bunker na iyon ang naitayo, ayon sa dating opisyal ng hukbong Ukrainian at kasalukuyang open source intelligence analyst na si Tatarigami, Ukrainian Armed sa X. Si Tatarigami ang tagapagtatag ng Frontelligence Insight Analysis Group. Kamakailan lang ay nag-post siya ng thread na may mga open source satellite imagery na nagpapakita ng resulta ng kamanghamanghang Operation Spiderweb Strike ng Ukraine noong Hunyo 1. Sa isa sa mga post, ipinaliwanag niya na nagpasya ang Russia na magtayo ng hindi bababa sa 12 silungan para pag-imbakan ng mga jet, malalaking drone at iba pang sasakyang panghimpapawid. Sa Sarki Air Base sa Crimea, mukhang natapos na ng mga puwersang Ruso ang hindi bababa sa 12 konkretong bunker style na estruktura mga silungan na aktibong ginagamit ngayon ng Russian Air Force. Sa loob ng mga pinalakas na silungang ito, natukoy namin ang parehong mga jet at mas malalaking drone, kabilang na ang Orion. Ito ay tila bahagi ng mas malawak na estratehiya ng Russia upang mapalakas ang depensa ng kanilang paliparan laban sa mga posibleng pag-atake ng drone mula sa Ukraine. Tulad ng nabanggit din ni Tatarigami, may mga katulad na pagpapatibay sa Kalino Air Base sa rehiyon ng Kursk ng Russia. Sa Kalino Air Base, na dating tinarget ng mga puwersa ng Ukraine, mukhang ganap o halos ganap ng natapos ng mga tropang Ruso ang pagpapatibay. May humigit kumulang 10 pinalakas na silungan na may takip na lupa, 12 konkretong silungan na walang takip,
at 8 istrukturang parang hangar na nakapuwesto sa apron. Malinaw na natatakot ang Kremlin sa isa pang pag-atake na parang sapot ng gagamba at nais nitong mabawasan ang posibleng pinsala mula sa Ukraine. Pero kung paniniwalaan ang mga ulat na ito kamakailan, hindi talaga sapat ang mga konkretong bunker ng Russia. Walang naging problema ang mga ito sa mga drone ng Security Service of Ukraine na madaling nakalusot sa depensa ng kalaban at nagdulot ng matinding pinsala sa kanilang mga eroplano. Kaya, malaking dagdag gastos sa Russia ang pagkukumpuni nito at ang kanilang presidente, Vladimir Putin, ay nabigyan ng matinding sakit ng ulo dahil tila hindi kayang protektahan ng kanyang mga sandatahang lakas ang kanilang pinakamahahalagang kagamitan. Sa mas malawak na pananaw, ang kamakailang pag-atake sa Sarki ay nangangahulugan na ang mga drone ng Ukraine ay nakasira o nakapinsala na ng mahigit 40 eroplanong Ruso mula nang simulan ang Operation Spiderweb noong Hunyo 1. Kabilang na ang mga tama sa Sarki noong Agosto 3 at 4. Ang kamakailang panahon ay naging isa sa pinakamapaminsala para sa mga puwersang panghimpapawid ng Russia simula nang magsimula ang digmaan. At ayon sa datos mula sa open source intelligence analyst group na Oryx, nawalan na ang bansa ng higit sa 162 na eroplanong pandigma kabilang ang mga fighter jet at bomber. Pati na rin ang 157 na helicopter. Ipinapakita nito kung gaano kaepektibo ang estratehiya ng Ukraine pagdating sa pagtutok sa mga deep strike asset ng Russia. Pinahihiin nito ang kakayahan ng kalaban na magpakawala ng mga missile at maghulog ng bomba sa mga frontline o papunta sa mga bayan, lungsod, at mahahalagang infrastruktura ng Ukraine. Ang lahat ng ito ay para pahirapan ang Russia at mailigtas ang mga buhay ng mga Ukrainian. At mas epektibo talaga na tanggalin ang mga bomber at jet habang nakatigil lang sila sa lupa, kaysa subukang pabagsakin sila habang nasa ere. Noong simula ng digmaan, nahirapan ang Ukraine na labanan ang mga puwersa ng Russia sa ere habang sinusubukan nilang salubungin ang mga ito. Gayunpaman, habang umuusad ang digmaan, napatunayan ng mga puwersa ng Ukraine na sila ay napaka-adaptable. Kayang i-adjust at baguhin ang kanilang mga taktika ayon sa kondisyon ng labanan. Habang madalas na ipinapakita ng Russia ang katigasan ng ulo sa paulit-ulit na paggamit ng parehong magastos na mga estratehiya. Naging mapanlikha, madiskarte, at matalino naman ang Ukraine. Napagtanto ng mga komander na kailangang baguhin ang kanilang paraan upang harapin ang mga eroplanong Ruso, kaya agad silang kumilos. Nagplano sila ng mga pag-atake tulad ng Operation Spiderweb, isa sa pinakamalaking tagumpay sa digmaan hanggang sa ngayon. Nangyari ito noong Hunyo 1, matapos ang buwan-buwang maingat at lihim na pagpaplano. Maraming mga drone ang palihim na naipasok sa loob ng mga malalayong truck na pagkatapos ay minaneho ng daan-daang milya sa buong Rusya upang pumwesto sa tabi ng 5 mahahalagang airbase. Nang dumating ang tamang oras, lumabas ang mga drone mula sa kanilang mga pinagtataguan at nagpaulan ng apoy sa mga ari-arian ng Rusya. Ginamit nila ang cellular phone network ng Rusya para makipag-ugnayan sa mga operator ng Ukranya ng mabilis at epektibo. Tinatarget ang mga bomber at iba pang sasakyang panghimpapawid sa mga airbase ng Jagalevo, Ivanovo, Olenya at Belaya, kung saan ang huli ay nasa halos 2,000 at 700 milya mula sa hangganan ng Ukranya. Lubos na nabigla ang Kremlin sa pag-atake at nagdulot ito ng pagkabigla sa buong mundo. Isa itong pambihirang operasyon, isang napakahalagang tagumpay para sa sandatahang lakas ng Ukranya at isang matinding kahihiyan para sa intelihensya ng Rusya. Ang Operasyon Sapot ng Gagamba ay nag-iwan ng bilyon-bilyong dolyar na pinsalang kailangang harapin ng Rusya. Ayon sa maagang ulat, humigit kumulang 40 eroplanong pandigma ang tinamaan. May ilang bahagyang nasira lamang, ngunit ang iba ay tuluyang nawasak. Mula noon, ang masusing pagsusuri ng mga open source na satellite imagery ay nagpakita na maaaring mas mababa ang aktwal na bilang kaysa sa mga paunang pagtataya. May hindi bababa sa 13 kumpirmadong nawala kabilang ang 8 Tupolev, 205 at 4 na Tupolev, 22 M-bombers, isang Beriev A-50 radar plane at isang transport plane. Kabilang sa mga iyon, pinakamalaki at pinakamahalagang target ang Tupolev, 75 at 200 at 22 egg. Ang Tupolev 2,100
at 60 at iba pang eroplano ay bumubuo ng malaking bahagi ng pangunahing plataporma ng Russia para maglunsad ng long-range cruise missiles papunta sa Ukraine. Ang mismong mga misil na iyon ang naging sanhi ng matitinding pagkalugi at pagkasira ng maraming bahagi ng sibilyang infrastruktura, kabilang na ang mga ospital, bahay, electrical substation, himpilan ng tren, planta ng kuryente, dam, bodega, hotel, gasolinahan at mga paaralan. Sa pagwasak sa mahahalagang plataporma ng paglulunsad ng missile tulad ng 22M bomber, maaaring mabawasan ng Ukraine ang kakayahan ng Russia na maglunsad ng mga missile laban sa mga lungsod ng Ukraine at pumatay ng mga sibilyan. Tulad ng nabanggit ni dating general ng United States Army na si Ben Hodges. Makalipas ang ilang araw noong Hunyo, sa ika-27 upang maging eksakto, naglunsad ang Security Service of Ukraine ng isa pang napakatagumpay na long-range drone strike. Sa pagkakataong ito ay tinarget ang paliparan ng Russia sa Kirovsk, mga 130 milya mula sa mga frontline ng Timog Ukraine. Muli, gumawa ang Security Service of Ukraine ng ulat na nagdedetalye ng tinawag nilang isa pang masakit na dagok sa mga mananakop. Ang serbisyo ng seguridad ng Ukraine ay muling nagbigay ng isa pang masakit na dagok sa mga mananakop. Noong gabi ng ika-27 hanggang ika-28 ng Hunyo, inatake ng mga drone ng espesyal na serbisyo ng Ukraine ang paliparang militar ng Kirovsk sa pansamantalang okupadong Crimea. Nagkaroon ng pinsala mula sa apoy sa mga lokasyon ng bahagi ng abyasyon, mga sistema ng depensa sa himpapawid, mga imbakan ng bala, pati na rin sa mga reconnaissance at attack unmanned aerial vehicle ng kalaban. Ayon sa mga datos na mayroon, nasira ang mga multipurpose at attack helicopters na may 8, 6 at 28, pati na rin ang self-propelled anti-aircraft missile at gun complex na Pantir S-1. Sa gabi, nagkaroon ng pangalawang pagsabog sa paliparan ng kalaban. Ang Security Service of Ukraine ay sistematikong nagtatrabaho upang bawasan ang kakayahan ng Russian Federation na magsagawa ng mga air at pambobombang pag-atake sa teritoryo ng Ukraine. Dapat maunawaan ng mga mananakop na kahit saan ay hindi ligtas ang kanilang mamahaling kagamitang militar at mga bala, hindi man sa harapan, sa pansamantalang sinakop na mga teritoryo, o kahit sa malalim na likuran ng kalaban. Noong gabing iyon din, ipinagdiwang ng Security Service of Ukraine at ng Special Operations Command ng Ukraine ang isa pang matagumpay na pag-atake. Sa pagkakataong ito ay sa Marinovka Air Base sa rehiyon ng Volgorod sa Russia. Espesyal, mga 275 milya mula sa harapan, 5 Sukhoi Su-34 fighter bomber aircraft ang nakumpirmang nasira sa pag-atake, kung saan 3 sa mga ito ay halos tuluyang nawasak. Ayon sa isang post sa Telegram ng Astra News Channel, 5 Su-34 fighter ang nasira sa isang unmanned aerial vehicle attack sa isang military airfield sa rehiyon ng Volgorod noong Hunyo 27. Kinumpirma ng mga source ng Astra ang unmanned aerial vehicle attack sa Marinovka Airfield noong Hunyo 27. Bilang resulta, 5 Su-34 na eroplano ang nasira, 3 fighter ang tuluyang nasunog, at 2 pa ang bahagyang nasira. Bukod pa rito, 1 sundalo ang nasugatan. Ayon din sa mga source, sinubukan ng mga drone na tamaan ang Gazprom Transgas gas distribution station noong gabing iyon. Mas maaga, iniulat ng Security Service of Ukraine ang isang pag-atake sa paliparan ng Marinovka. Ayon sa ahensya, dinrone ang 2 Su-34 na eroplano at nasira ang 2 pa. Iniulat din nila ang isang sunog sa technical at operasyonal na bahagi ng paliparan ng kalaban. Kumpirmasyon ng pag-atake at mga larawan mula sa satellite ang inilathala ng proyektong Ukrainian na Khyber Borozhnov, tulad ng mga Tupolev, 75 at 200 at 22M na nasira sa Operasyon Spiderweb. Mahalagang parte rin ng Russian Air Force ang mga Su-34. Ayon sa Euromaidan Press, tinatayang may natitirang humigit kumulang 150 nito at hindi bababa sa 37 ang nakuha ng Ukraine simula nang magsimula ang digmaan.
Ginagamit ang mga ito para maghulog ng cab-winged glide bombs sa mga target sa Ukraine. Ang mga bombang ito ay maaaring tumimbang ng mahigit 2,000 pounds at may abot na 40 milya. Ginagamit ng Russia ang ilan sa kanilang pinakamapanganib na pampasabog. Ngunit kayang i-jam ng Ukraine ang mga ito gamit ang kanilang electronic warfare systems. Dahil sa libu-libong mga bombang ibinabato buwan-buwan, may ilan na nakakalusot sa depensa ng Ukraine at tumutama sa kanilang mga target. Noong Hulyo 22 binomba ng Russia ang gitnang bahagi ng Kharkiv gamit ang mga CAB. Tinarget nito ang mga tirahang lugar sa lungsod na nag-iwan ng mahigit 20 sibilyan na sugatan. Ayon sa ulat ng alkalde ng lungsod na si Igor Terekov na nagsabing malaki ang pinsala. Isang transformer substation ang nawasak, isang negosyo ng magaan na industriya, partikular isang pabrika ng pananahi, ang nawasak. Maraming bintana ang nabasag at mga bubong ay napunit. Ayon sa ulat, may mga residenteng naipit sa ilalim ng mga guho matapos tumama ang isang bomba sa mataas na gusali. Isa pa ang tumama sa isang negosyo ng sibilyan na nagsimula ng sunog na kumalat sa mahigit 12 ng sasakyan sa paligid. Ito ang halimbawa ng mga bombang nagdudulot ng kaguluhan sa Ukraine. Kaya napakahalaga para sa Ukraine na pabagsakin ang mga eroplanong ginagamit ng Russia para maghulog nito. Kaya't hindi na mahalaga ang dami ng kanilang mga bomba. Dahil wala na silang paraan para magamit ang mga ito. Ibig sabihin, mas kaunti ang atake at nasasaktan sa Ukraine. At mas marami ang problema ng Russia. Tulad ng Operation Spiderweb, nagulat ang Russia sa mga pag-atake noong Hunyo 27 at naiwan sina Putin at ang Kremlin na nagkakamot ng ulo. Nagtatanong kung ano ang nangyari. Sapagkat nangyari ito sa panahon na dapat ay mataas ang alerto ng Russia. Kamakailan lang naranasan ng Russia matampaban ng susustam ang Operation Spiderweb, ang pinakamalaki at pinakamapaminsalang pag-atake sa kanilang teritoryo mula nang magsimula ang digmaan. Batay sa lohika, dapat ay mangalap ng impormasyon at magpatupad ng mga kinakailangang depensa ang mga intelligence service ng bansa para maiwasan o mabawasan ang pinsala ng mga susunod na pag-atake. Sa halip, at hindi ito ang unang beses, nabigo na naman ang intelligence ng Russia. Maliban sa ilang simpleng bunker na itinayo sa mga paliparan, tila kakaunti lang ang ginawa ng Kremlin para pangalagaan ang kanilang mga ari-arian mula sa ibayong pinsala. Ganap na sinamantala ito ng Ukraine, lalo pang pinagdusa ang Russia ngayong tag-init. Tila umasa si Putin na ang kanyang malaking opensiba ngayong tag-init ay sapat na para tuluyang basagin ang moral ng Ukraine upang mapabilis ang tagumpay ng Russia sa lupa at marahil ay magdulot pa ng isang milagrosong mabilis na panalo bago matapos ang taon. Ngunit malinaw na hindi iyon nangyayari. Sa halip, pumapalpak ang pagsulong ng Russia ngayong tag-init. Bagamat may ilang lugar na nakuha ng bansa, patuloy pa rin itong umuusad na parang pagong sa maraming rehiyon. Kamakailan lang nitong nakuha ang huling bahagi ng Luhansk, kahit matagal na nitong hawak ang karamihan ng rehiyon sa loob ng ilang taon. Patuloy pa ring nahihirapan ito sa mga mainit na pinag-aagawang lugar tulad ng Donetsk, kung saan nasasayang ang mga linggo sa pagkuha ng maliliit at di gaanong mahalagang pamayanan at piraso ng lupa, habang ang mga puwersa ng Ukraine ay naghahanda sa mas mahahalagang lugar tulad ng mga lungsod ng Pokrovsk at Siversk. Patuloy ding nawawalan ang Russia ng mga tao at kagamitang militar sa nakakagulat na bilis. Nakaranas ito ng pinakamalaking pagkalugi noong 2025. Kamakailan lamang ay inanunsyo ng Commander-in-Chief ng Ukraine na si Oleksandr Syrsky na mahigit 33,000 na sundalong militar ng Russia ang napatay noong Hulyo lamang. Sa pagpo-post sa X, sinabi ni Syrsky na tuloy-tuloy na winasak ng mga mandirigmang Ukrainian ang kalaban na naglapit sa makatarungang kapayapaan para sa Ukraine. Noong Hulyo, mahigit 33,000 katao. 33,220 ang naiulat na pagkawala ng mga mananakop sa kanilang hanay. Salamat sa mga tagapagtanggol, lalaki man o babae, sa kanilang profesional at matapang na pakikidigma. Magpapatuloy ang laban, kaluwalhatian sa Ukraine. Iniulat din ng pangkalahatang tanggapan ng Ukraine na umabot sa halos 1,000 katao kada araw ang mga nasawing sundalong Ruso nitong mga nakaraang linggo. Ipinapakita nito ang dami ng mga katawang Ruso na basta na lang itinatapon sa giyera
at ang kawalang malasakit ni Putin sa buhay ng kanyang mamamayan. Bawat isa sa mga nasawing iyon, sa huli, ay kumakatawan sa isang tao. May mga magulang, anak, at asawa silang naghihintay sa kanila sa tahanan. Lahat ay napipilitang magdusa sa dalamhati para sa isang digmaang walang malinaw na layunin at walang nakikitang katapusan. Maraming kanluraning mapagkukunan ang nagkumpirma na ang Russia ay nagtamo na ng mahigit 1 milyong kaswalti sa buong panahon ng digmaan, kung saan halos kalahati sa kanila ay napatay o nasugatan ng matindi, kaya't hindi na sila makakabalik sa harapan. Habang todo recruit, si Putin gamit ang lahat ng paraan para punuan ang kanyang hukbo. Malinaw na kaunti lang ang pakialam niya sa kapalaran at kinabukasan ng karaniwang Rusong sundalo. Kamakailan, ang leader ng Kremlin ay nagsabing walang sundalo ang namatay ng walang saysay at ang bawat nasawi ay namatay para sa isang layunin. At idinagdag pa niya, sila ang mga taong lumikha ng mga kondisyon para sa mga kasalukuyang nasa hanay na makausad. Sa ganitong diwa, wala tayong ni isang pagkawala na nasayang. Isang mapangahas at kakaibang pahayag ito. Libo-libong sundalong Ruso ang literal na namamatay o nagdurusa ng walang kabuluhan dahil sa kapabayaan at kakulangan ng kakayahan ng kanilang mga commander. Halimbawa, naiulat na ng channel na ito ang maraming kaso ng Russia na aksidenteng binobomba ang sarili nilang lupa at mga tao, kadalasan dahil sa sira o hindi maayos na pagkakagawa ng kanilang mga guidance system. Maraming ulat na ang mga tropang Ruso ay ipinapadala sa labanan ng walang sapat na pagsasanay o kagamitan, basta na lang inihahagi sa gitna ng labanan sa unahan, na halos walang tsansang mabuhay. Ang mga migrante mula sa gitnang Asya at mga sundalo ay sapilitang ipinapadala sa unahan na parang pambala lang sa kanyon at patibong ng kamatayan. Mga tangke ng T-72 na madaling matarget at masira dahil sa depekto sa disenyo ng kanilang autoloader system. Mga tangkeng galing sa panahon ng Soviet na dekada ng luma, kalawangin, sira-sira at hindi na angkop sa makabagong sitwasyon ng militar ang pinipilit magmaneho. Habang patuloy ang propaganda ni Putin, malinaw ang katotohanan. Libo-libong sundalong Ruso ang namatay ng walang saysay, kahit ano pa ang sabihin niya. Nakaranas din ang bansa ng matinding pagkalugi, hindi lang sa mga tao, kundi pati na rin sa mga kagamitan. Napag-usapan na rito ang dos-dosin ng jet, bomber at helicopter na nawasak sa mga pag-atake ng drone ng Ukraine. Ngunit libo-libo rin ang mga nasirang tangke at armored vehicles, daan-daang command post, artillery units at surface-to-air missile systems, dos-dosen ng jammer, electronic warfare systems at radar stations, at libo-libo ring mga drone at missile. Ang bawat pagkabigo ay may saysay din. Lahat ng mga iyon ay nagpapababa sa morale ng Russia, sa kanilang military inventory, at sa kanilang ekonomiya, na lalo pang lumulubog sa isang ganap na krisis. Mas maaga ngayong taon, iniulat ni Sersky na ang mga malalayong pag-atake ng drone ng Ukraine ay nagdulot ng higit sa $10 bilyon na pinsala sa industrial na sektor ng Russia. Iyon ay bilang ng mga pag-atake mula Enero hanggang Mayo 2025 pa lang. Nagkaroon ng karagdagang matagumpay na pag-atake mula noon na nagdulot ng mas mabigat na pagkalugi sa Kremlin, hindi pa kasama ang mga pag-atake sa harapan, kontra-atake, artilyerya at iba pa. Nakakaranas man ng pagkalugi ang Ukraine, nakapagdudulot din ito ng malaking pinsala sa Russia bilang ganti. Patuloy na ipinapakita ng mga puwersa nito ang kahanga-hangang determinasyon, tibay, at adaptability, matalinong nakakaangkop sa pabago-bagong kalagayan ng digmaang ito at patuloy na tinatamaan ang Russia sa pinaka-epektibo at makapangyarihang paraan, paulit-ulit. Malaman ang karagdagang impormasyon tungkol sa mga kamakailang tagumpay ng Ukraine sa aming mga video na tumatalakay sa kanilang matibay na depensa sa Cherets, Donetsk region at ang aming pagsusuri sa ilan sa mga pinakakakaiba ngunit epektibong sandata at taktika na ginamit ng bansa upang gulatin ang Russia para sa mas malawak na pananaw sa digmaan. Tingnan din kung paano pinalakas ng Poland ang kanilang depensa sa hangganan, na nagpapadala ng malinaw na mensahe sa Kremlin na huwag pumasok. Sa dulo, siguraduhin mong mag-subscribe sa aming pinagkakatiwalaang channel para maging unang makakaalam ng pinakabagong balita mula sa frontline ng Ukraine at iba pa.